Jeremias Kabanata 10, Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang tunay na pagsamba. Mga anak ni Israel, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh. Ang sabi niya, huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa, o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan, na labis nilang kinatatakutan. Ang dinidiyos nila'y hindi maaasahan. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay, at pinalamutian ng ginto at pilak. Idinikit at pinakwan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyos ang ito'y tulad sa panakot ng ibon sa gitna ng bukid. Hindi nakakapagsalita, pinapasan pa sila, sapagkat hindi nakakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat hindi sila makakagawa ng masama, at wala ring magagawang mabuti. Wala nang ibang tulad mo, O Yahweh. Ikaw ay makapangyarihan, walang kasendakila ang iyong pangalan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, ikaw na hari ng lahat ng bansa? Karapat-dapat lamang na ikaw ay katakutan, kahit napiliin ang lahat ng matatalino, mula sa lahat ng bansa at mga kaharian. Wala pa ring makakatulad sa iyo. Silang lahat ay pawang hanggal at mangmang. Ano ang maituturo sa kanila ng mga Diyos-Diyos ang kahoy? Ang kanilang Diyos-Diyos ay binalutan ng pilak na galing sa Tarsis, at ng gintong mula sa upas. Ginawang lahat ng mahuhusay na kamay. Pagkatapos ay binihisan ng kulay ube at pula, na hinabi naman ng manghahabing sanay. Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay, at ang haring walang hanggan. Nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit, at walang bansang makakatagal sa tindi ng iyong puot. Sabihin ninyo sa mga Diyos-Diyosan, ang sinumang hindi makalikha ng langit at lupa ay dudurugin at lubusang mawawala sa ibabaw ng daigdig. Awit ng pagpupuri sa Diyos. Nilikha ni Yahweh ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Lumitaw ang daigdig dahil sa kanyang karunungan, at iniladlad niya ang langit sa bisa ng kanyang kaalaman. Pagkarinig sa kanyang utos, umugang ang mga tubig sa kalangitan. Napagsama-sama niya ang mga ulap mula sa lahat ng hangganan ng lupa. Nagagawa niyang pakislapan ang kidlat sa gitna ng ulan, at nagpapaihip sa hangin mula sa kablihan nito. Sa harapan niya ang bawat tao'y mistulang mangmang. Malalagay sa kahihiyan bawat panday, sapagkat ang ginawa nilang mga Diyos-Diyosan ay hindi totoo at walang buhay. Sila'y walang silbi sapagkat likha lamang ng pandaraya. Wawasakin silang lahat ni Yahweh. Ngunit hindi ganito ang Diyos ni Jacob. Siya ang may likha ng lahat ng bagay, at pinili niya ang Israel upang maging kanyang bayan. Yahweh ang kanyang pangalan, ang Diyos na makapangyarihan. Sa lahat, ang darating na pagkabihag, mga taga-Jerusalem na napapaligiran ng kaaway, ipunan ninyo ang inyong mga ari-arian. Palalayasin na kayo ni Yahweh at ipapatapon sa ibang lupain. Pahihirapan kayong lahat hanggang sa walang matira. Ito ang sabi ni Yahweh. At dumaing naman ang mga taga-Jerusalem. Napakatindi ng parusa sa amin. Hindi gumagaling ang aming mga sugat. Akala namin, ito'y aming matitiis. Ang aming mga tolda ay nawasak. Napatid na lahat ang mga lubad. Ang aming mga anak ay naglayas ang lahat. Walang natira upang magayos ng aming tolda. Wala isa mang magsasabit ng mga kurtina. At sumagot si Jeremias, ang aming mga pinuno'y pawang mga hanggal. Hindi sila sumangguni kay Yahweh, kaya hindi sila naging matagumpay. At ang mga tao'y nagsipangalat. Makinig kayo, may dumating na balita, nagkakagulo sa isang bansang nasa hilaga. Ang kanilang hukbo ang pupuksa sa mga lungsod ng Juda, at ito'y magiging disyerto, tahanan ng mga asong gubat. Nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay, at walang nakakatiyak ng kanyang sasapitan. Ituwid mo ang iyong bayan, O Yahweh. Ngunit huwag naman sana kayong maging marahas. Huwag kaming parusahan sa panahong kayo'y napupuot, na siyang magiging wakas naming lahat. Ibaling mo ang iyong puot sa mga bansang ayaw kumilala sa iyo at sa mga taong hindi tumatawag sa iyong pangalan. Pinatay nila ang mga anak ni Jacob, at winasak ang kanilang lupain.